So, ayan po. Good morning po ulit sa lahat, no? So, iigsian ko lang po yung pag-share ngayong umaga. So, I hope na lahat po tayo ma-bless, no? With all humility, good morning po. Ako po si Sister Jen from CRC Mariveles, and ang topic po na pag-aaralan po natin ngayon is pinamagatan ko pong applying the attitude of gratitude in our lives. So, alam ko familiar, no? Lagi niyong naririnig tong attitude of gratitude, no? And siguro nagamit na to sa maraming nagsalita sa morning prayer. But I know, lagi tayong may bagong revelation na galing sa Panginoon. Amen po. So, gratitude, the gratitude po, no? Yung gratitude po is, it is an attitude po, no? Isa po siyang kaugalian, no? It means po na you are grateful for what others have done for you. Yun po yung meaning ng gratitude. Yung masaya ka po, no? Thankful ka po sa mga ginawa sa'yo ng ibang tao. And syempre po, if we are grateful, no? And we are grateful sa mga nangyayari sa atin, no? It leads to thankfulness, no? Gratitude leads to thankfulness. But take note po that thankfulness is not gratitude, no? Hindi po, yung thankfulness po, hindi po siya being grateful, no? So, mauuna po ang gratitude, no? Gratitude first, then you will become thankful. So, bakit po? Kasi po yung gratitude, ano po yun learning po, no? Yung learning to appreciate what we have today, no? Yung na-appreciate mo kung anong meron ka ngayon, no? So, kung na-appreciate mo yung kung anong meron ka ngayon, it brings satisfaction po, no, sa atin. No, it brings restedness, yung at peace ka. No? And if you are grateful sa mga bagay na nangyayari sa iyo, I believe na you are joyful and you are able to be at rest or at peace, no? Kung grateful ka, no, it means na masaya ka, no, and at rest ka, at peace ka. Amen po. Bakit? So, bakit ate Jen, paano mo masasabi na pag grateful kami, thankful kami, masaya kami, and at peace kami, no? Kasi, kung grateful ka, kung nagpapasalamat ka sa kung anong meron ka, no? Instead na nagfo-focus ka sa kung anong wala sa'yo, no? Instead, kung nagpo-focus ka sa kung anong wala ka, masaya ka, alam ko na thankful ka, masaya ka. Kasi pag hindi ka grateful, no, paano mo masasabi na yung tao ay hindi grateful, no? Puro complain. Yan yung maririnig mo, puro complain. Lagi po siyang nakafocus sa anong wala siya, hindi niya na-appreciate kung anong meron siya. No? So, masyadong problemado tong tao na to. Siguro hirap siyang matulog, no? Parang, Lord, ba't po sila mayaman? Hindi naman yan born again. Lord, 10 years na po akong born again. Lord, 5 years na po akong born again. Di man lang po ako yung mayaman. Amen po. Ganyan po yung mga hindi grateful. Kaya po, hindi sila thankful. No? Kasi po, hindi po sila grateful, no? Sa kung anong meron sila ngayon. Hindi po nila nakikita yung mga small blessings kasi nakafocus po sila sa kung ano yung mga inaantay pa nilang mas malaking blessings. Amen po. So, paki-comment po sa comment box, grateful ka ba? Yan, amen po. Kasi happy people are thankful people. No, sabi ko nga, pag grateful ka, happy ka. So, pag happy ka, thankful ka. Amen? So, are you a grateful person? So, i-comment nyo po sa comment box. Are you a grateful person? No? Kasi if you aren't grateful, you will keep on complaining and comparing, then you will become miserable, no? Kasi pag hindi ka kontento, halimbawa, ganito, no? Yung nakip-birthday tayo, no? Siyempre, pagkakapamilya, papabalutan yan, mas madami kasi kapamilya yun, no? Best friend mo naman siya. Nakita mo, konti lang yung lechon na binigay sa'yo. Ay, sobra naman si best friend. Dun sa tita niya, ang dami, 2 Tupperware ng lechon. Sa akin, hindi man na puno yung 1 Tupperware. Ganun po yung hindi grateful, no? Tapos, 'di ba sa atin pong mga Pilipino uso po yung 'di ba may mga
nakikita tayo, no? Pag sa US daw po, binigyan ka ng pagkain sa birthday ng spaghetti, ang sasabihin daw po, thank you for the food, thank you, ganyan. So, pag dito daw po sa Pilipinas, sasabihin daw, nagbigay pa ng spaghetti, kulang naman sa sauce, ang tabang. Yung Shanghai, ganun din, ang tabang. Yung Shanghai naman nila na isda, makati sa dila. Ano ba klaseng Shanghai yan? Yan, no? Ganun daw po yung mga ungrateful people, no? Hindi sila masaya, ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang complain. Binigyan na sila, hindi po sila thankful, no? So, balik po tayo, no, sa title natin. So, bakit po applying the attitude of gratitude in our lives yung napili ko pong biniba po sa akin ni Lord na title. Kasi po tayo po is nasa last days din na po ng topic natin na Thanksgiving and Praise. Amen. So, yun din po, di ba, yung natin, yearly theme na Thanksgiving and Praise. Pero, nasa verse po tayo na Romans 12:1-2. A living sacrifice. Sabi po doon, Romans 12:1-2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what's God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? So, paano ko ba na-apply, no, with all humility po, yung attitude of gratitude, no? I-share ko po sa inyo. So, number 1, no, by being grateful whenever I am being corrected. Opo, no, with all humility po. Sabi po, di ba sa Romans, sa binasa po nating verse, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. With all humility po. I know po na tayo po, no, na mga Kristiyano, and even ako po, hindi na po tayo nabubuhay, no, para sa sarili lang po natin. So, nung tinawag po tayo ni Lord, nalaman po natin na meron na po tayong purpose at meron na po tayong vision na nilalakaran. Amen po. And nung tinanggap po natin, no, tinanggap ko po si Jesus as my Lord and Savior, alam ko po na kasama po doon yung matransform ako into Christ-likeness, no? So, kasama po dun yung makokorek po ako. Amen po. Kasi alam ko po na kaya po ako tinawag ni Lord. Hindi po ako perfect eh. Hindi po ako mabuting tao. So, tinawag niya ako dahil gusto niya may mabago sa buhay ko. Amen. And alam ko makaka-relate po yung mga nasa life class students natin, yung mga life class delegates natin, di ba? Learning from our mistakes, yung week 1 natin, di ba? So, nalaman mo, ang dami mong nalaman na pagkakamali sa buhay mo. Nabuti na lang, tinawag ka ng Lord and kasama dun yung itatransform ka niya. Amen po. So, sabi po sa Proverbs 15:32, if you refuse to accept it when people warn you, you are hurting yourself. But if you agree to listen, you will learn to do what is right. Amen po. Pinagpala na po ang salita ng Diyos. I know po, madalas tayo, pag nakokorek po tayo, nasasaktan tayo. Amen. Siyempre po, normal po na maramdaman natin na masaktan po tayo pag nakokorek tayo. But, alam nyo po, ako po, no, with all humility, no, pag kinokorek po ako, kahit po minsan na nasasaktan po ako, kasi, di ba po, hindi naman po maiwasan na tao, tayong may emosyon, and alam po natin na truth hurts. Amen po. Truth hurts po talaga, di ba? Nagpapasalamat po ako sa Lord, no? Siyempre, pag kinorek po ako, after po nun, nagninilay-nilay po ako, nagpipray po ako. Umiiyak po ako kasi minsan nakakaramdam po ako ng offensement, no? And alam nyo po, lagi pong nagpapasalamat po ako sa Lord. No, kahit na po offended ako, nagpapasalamat po ako sa Lord na gumagamit po siya ng tao para po maitama yung mga pagkakamali ko. Kasi po kung wala sila, no, paano ko po malalaman na hindi na po okay yung ginagawa ko? Amen po.
Kasi sometimes po, akala natin yung ginagawa natin okay eh. Kasi nakikita mo, maraming tao yung gumagawa nun. Amen, no? Akala mo okay yung ginagawa mo, pero sa mata po ng Lord, hindi, no? Pinagpapasalamat ko po yun lahat with all humility, and pinagpipray ko po na tanggalin niya po yung spirit of offensement every time po na I feel offended. Kasi malilimitahan po ako sa divine task ko. Alam ko po na pag nag-focus po ako doon na yung pag-feeling ko na condemn ako, ganon, na hindi ako magbabago, hindi po ako mag-grow, no, tatamlay po ako, kaya lagi ko pong winawasak yun, no. Diba sabi nga po, may kakayahan po tayo mag-trample ng snake and scorpions sa buhay natin. Amen po. Kasi po alam ko po na hindi po ako perfect. Kaya nga po ako laging nasa church. Kaya po ako may cell leader. Kaya po ako nagpapadisciple, no? Alam ko po na I'm not perfect. No, we are not perfect. But lagi po natin tatandaan na meron po tayong perfecto na Diyos na sinasamba natin, no? Amen po. So, whenever po, no, na kinakausap tayo or kakausapin tayo ng mga cell leader natin, ng mga pastors natin, no, or kapwa natin, kapatid sa pananampalataya natin, wag po natin i-take as negative yung mga correction, but instead, no, kahit na masakit, no, ipagpasalamat natin, no, ipagpasalamat po natin yun sa kanila and sa Lord na meron po siyang mga anointed people na nilaan po sa atin para mag-guide po tayo. Kasi lahat po naman tayo, we are born to be a leader, no? Lahat po tayo magiging leaders. Kung wala ka pa pong hinahawakan na disciple, kung bago ka pa lang pong nawin, alam ko po someday magiging leader ka. Amen? So, paki-comment po, magiging leader ako. No? Amen po. And tayo po, no, gagamitin din po tayo ng Lord na way para maitama po yung pagkakamali ng iba. Amen po, gagamitin po tayo ng Lord bilang tulay, no, bilang daan na para maging tama, no, malid sila sa life. And alam nyo po na sobrang hirap po sa cell leader natin na i-PID tayo or kausapin tayo or i-correct tayo kasi nagda-doubt din po mga yan eh. And alam ko po, pag naging cell leader na kayo, maiintindihan nyo din, no, yung side nila, no, na hindi madali sa kanila na kausapin tayo, na sabihin sa atin yung mga mali natin kasi may times na natatakot sila, baka i-take natin yun as negative, no. So, nanghihingi po sila ng guidance sa Holy Spirit and sa mga leaders nila. So, we need to practice po the attitude of being grateful whenever our leaders corrected us. Amen po. We should accept the tough love. Kasi yung correction, para po sa ikalalago natin yun. So, we should always be thankful kahit na po sa mga panahong nasasaktan tayo. Amen po. So, number 2 po, no, na paano po natin napapractice or paano po natin ay a-apply yung attitude of gratitude sa buhay natin. Number 2, by being grateful whenever we face trials and difficulties, no. So, ako po, with all humility po, no, lagi ko pong pinapractice, no, kasi lagi ko po itong sinasama sa prayer ko, no, na naririnig ko rin naman po ito sa aking cell leader, na Lord, ipipraise kita sa kahit anumang season ng buhay ko. Patuloy ako magpapasalamat, hindi lang sa panahong maganda, pati na rin sa mga panahon na may nangyayari sa akin pagsubok. So, bilang Christians po, hindi po tayo excuse sa mga pagsubok po sa buhay natin. And alam po natin yan, na hindi mawawala. And alam, ang dami po natin nabasa na karakter sa Bible, na lahat po yan is may mga pinagdaanan, hindi po sila perfect, no? Pero ginamit po sila ng Lord para mabago yung buhay nila. Amen. So, sabi nga po sa Bible, di ba po, sa John 10:10, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So, amen. So, minsan, hindi po natin napapansin. Nabibisi na po tayo. Nawawalan po tayo ng time kay God. Bakit po? Maybe we are busy po. Gaya ko po, no, may times po na nabibisi po ako sa trabaho. And kung estudyante ka,
nabibisi ka sa pag-aaral, no? At kung nanay ka, nabibisi ka sa gawaing bahay, sa pag-aalaga, no? Sa mga anak, sa pamilya mo, no? Hindi lang po yung mga nagtatrabaho ang busy, no? Ino-honor ko din po yung mga students, and lalong-lalo na po yung stay at home mom, dahil galing po ako dyan, no? Yung masama po yung pakiramdam mo, pero hindi pwede kasi ang dami mo pang gagawin. Mag-aalaga ka pa, mag-aasik-aso ka pa para sa mga dadating. Amen po. So minsan nawawalan na po tayo ng time kay Lord sa kabisihan po natin sa makamundong bagay. Kasi yung kaaway po, no, ginagawa tayong busy para po mapalayo tayo sa Lord. So pag nawalan na po tayo ng oras sa Lord, makaka-entry na po yung kaaway. No, hihina na po tayo spiritually. Bakit? Dadating na po dyan yung hindi na po tayo makakapag-devotion, hindi na po tayo makakapag-pray, then papasok na yung magiging complaining na tayo, nagiging comparing na tayo, grumbling, no, malulos na tayo ng appetite para mag-aral ng salita ng Panginoon or makinig ng salita ng Panginoon. Tatamarin na rin tayo sa fellowship, tatamarin na tayo mag-cell group, tatamarin na tayo mag-attend ng cell group. Why? Kasi napagod na tayo. Napagod na po tayo sa makamundong bagay. So ano na lang gusto natin yun? Gusto mo na lang yung magaan. Gusto mo na lang yung madali. Amen? So, sometimes po, ganun tayo. So, paki-comment po, ganun ka ba? Amen? So, pero sabi po sa Romans, di ba po? Sabi po sa binasa ko kanina, sa Romans 12:1-2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi po, tinawag ka na ibang tao ka na, di ba po? Kasi anak ka na ng Diyos. Dapat daw po, lifestyle na po natin, na naglalaan po tayo ng oras kay Lord. Amen? So, paki-comment po, naglalaan ka ba ng oras kay Lord? Amen. So, pag Kristiyano ka na, no, pag tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior, maiintindihan mo na siya po yung number 1 priority mo. So, ako po, no, share ko po, ako po may pasok po ako from Monday to Friday, 8 a.m. po hanggang 8 p.m. And pag Sabado po, may pasok rin po ako, 8 a.m. hanggang 4. Pero po, with all humility, I try my best po na ma-priority ko po ang Lord sa buhay ko. But, hindi rin po ako perfect. May times po na hindi po ako nakakapag-devotion, no? Kasi po, nabibisi, no? Napapagod. So, nagpipray po ako, no? Minsan, yung prayer, mabilis, no? Yung mabilis pero galing sa puso. Noon, Lord, babawi ako, no? Tulungan mo ako, Lord, babawi ako. And yung prayer po na to na nadala ko, na lagi kong binabanggit mula pa po kay Ma'am Joy hanggang po sa leader ko ngayon, na Lord, huwag mo akong hayaan mawala sa iyo, Panginoon. Pagka may times, Panginoon, na nawawala ako, lumalayo ako sa iyo, Panginoon. Hatakin mo ako, Panginoon. Kaladkarin mo ako, pabalik sa iyo. Lagi ko po yung sinasama sa prayer ko. No, kasi ang hirap po nang wala sa Panginoon. Kagaya nga sabi ko kanina, ang dami pong nagpe-penetrate, ang dami pong nagpipilit na ipasok sa atin ng kaaway. Amen. Kaya I try my best po na priority ko po si Lord sa buhay ko, and huwag ko pong mapabayaan yung calling ko, yung purpose ko and vision po na binigay sa akin. O, kahit po may mga days na nalilate po ako sa devotion, no, I see to it po na nakakapag-pray ako sa araw-araw. So, kung hindi po natin alam yung priority natin, mapapagod po tayo, mababurn out po tayo. But alam nyo po, I am thankful po kay Lord na kahit na po madalas wala na po akong time, no? Minsan po talaga sabi ko, Lord, wala na yata akong, hindi na yata ako kilala ng mga kaibigan ko. Lagi na nila akong gino-joke na, oh, ang layo ng bahay nyo, no? Kailan ba tayo magkikita, ganon, no? Thankful pa rin po kay Lord kasi kahit na wala po akong time
sa ibang bagay or sa normal kong ginagawa. Mas marami po akong time sa kanya and nabibigyan ko po siya ng time, no. Glory to God po, no. Praise God sa grasya po niya at habag. Nakapapatuloy pa rin po ako sa paglakad, no. So sometimes po wala na po akong time sa ibang friends, no. Wala na rin pong bebe time. Hindi na po kami nagkikita kasi nga po yung oras ko po, no, 8 to 8, Monday to Friday, Sabado po 8 to 4, tapos ang youth gig po namin 4, so diretso na po yun, no. So syempre po, pag may time pa, minsan, no, after ng youth gig, pero madalas, no, hindi na po kaya ng powers. So pag Sunday naman po, of course po, Sunday is for the Lord, no, nakalaan po ang oras natin sa Lord, no, dahil po Sunday service, no, magre-ready po tayo ng para po sa Sunday service, no. So pag priority mo po kasi si Lord, alam niyo po yon, lahat po mababago yung perspective mo, yung mga priorities mo, kasi nire-renew na po yung mind natin. Amen. And praise God po, no, pag holiday, no, mas pina-prioritize ko na po yung mas excited po ako sa mga mentorings, no. Kasi po dati po pagka-holiday excited ako, yes, tanghali na akong gigising. Yes, gagala ako. Amen. Kasi inaamin ko po, ako po gala ako. So ayun po, no. Mas excited na po ako doon na pag may mentoring, no, pag available po ako, attend po ako. Kasi ano po, nare-refresh po ako, nabibigyan po ako ng fresh revelations lagi sa mga mentoring, and na-apply ko po yun sa bawat trials na kinakaharap ko, no. So yung mga hindi ko na po priority yung mag-baby time, yung gumala pag holiday, no. Kasi I know na yung mga priority ko po ngayon is yung makakatulong na po sa pag-grow ko at paggawa ko po ng divine task ko po kay Lord with all humility. Never po akong nagalit kay Lord, no, na kahit na minsan mas marami po akong oras sa Kanya, hindi po ako nagagalit. Kasi grateful po ako na pinili niya po ako, na kahit na minsan po na ang dami ko pong pinagdadaanan, sumasabay po yung mga problema, nagkakasabay-sabay, nagpapasalamat pa din po ako kasi alam ko po na malalampasan ko yun kasi kasama ko siya. Nagpapasalamat po ako sa mga panahong nahihirapan ako. Umiiyak po ako, no. Lagi po akong umiiyak kay Lord pag may pinagdadaanan ako. Umiiyak ko po yun lahat sa Kanya. And alam niyo po yun, after po ng prayer ko, nagpapasalamat po ako kasi alam ko po na lahat ng yun is kasama po sa process ko. I always pray po sa time management ko kay Lord na sana never ko siyang makalimutan sa kahit anong season or sitwasyon ng buhay ko. At blessed po ako kasi meron po akong sa leader na malalapitan, no, pagka hindi ko na po talaga kaya or hindi ko na kaya yung problema ko, no. Meron pong mga kapatid sa pananampalataya, no, na nalalapitan. Grateful po ako sa lahat ng trials, no, na dumating, and sa lahat pa po ng dadating, kasi ganun po siguro, no. Sabi po, if we pray for strength, no, ganun po yung ibibigay mga sitwasyon. So titignan ng Lord kung paano mo i-handle yung mga problems na yon, no. Kaya alam ko po, kasama po sa process ko yung mga pinagdadaanan ko at nakatulong po yon para mas lalong mabuild ko po yung faith ko kay Lord. So sabi nga po sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. No, pag napapagod po tayo, pahinga tayo. And pag nagmo-problema po tayo, isurrender po natin yan sa Panginoon. Kasi nga po, lahat po ng hindi natin kaya, para po yan sa Panginoon. And wag po tayong mahihiya na magsabi sa leader natin. Kasi po grabe, no, sobrang nakaka-refresh pag nagsasabi po ako, tapos pinagpipray po ako, no, ang laking tulong po sa akin na na-out ko, no, nawawala na po yung mga burden sa puso ko. Kaya po sobrang grateful ko po kay Lord sa lahat ng pinagdadaanan ko, kasi never niya po akong iniwan, sinosurrender ko po lagi sa Kanya. Amen po. So submit mo and huwag mong solohin mag-isa, no, nandyan yung sa leader mo, nandyan si Lord, no. Hindi mo kaya yan ng mag-isa, wala po tayong kayang gawin,
pag wala si Lord. Amen. And lastly po, no, dito na po ako magtatapos. Number 3, by being grateful in my waiting season and in every answered prayer. Minsan po kasi pag nagpipray tayo, gusto natin ibigay ni Lord, no? Tama po. Pag hindi niya binigay sa time na gusto natin, sometimes nagagalit tayo. Tama po ba? Kasi po, sabi po, no, sa pagitan daw po ng prayer at answered prayer, no, sa pagitan po ng praying at receiving the blessings, dun daw po natitest yung faith natin, yung ability to wait and to trust God. So, if you wait on God, no, you must know that waiting season is not a wasted season. Amen. Hindi ibig sabihin na hindi mo na binigay ni Lord, no, is hindi ka na niya mahal. So, while waiting, no, for our answered prayer, tinitest ni Lord yung faith natin sa Kanya. No, faith to believe, no, faith to trust Him, no matter what. So, sa generation natin ngayon, no, maraming gusto tumanggap lang ng blessing, pero ayaw sa process. Amen. Ayaw maghantay, hindi kaya magbigay. Amen po. So, sabihin mo sa comment section, ikaw ata yung topic. No. Sabi po, diba sa Romans 12:1-2, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, paano mo masasabi na holy and pleasing ka? So, paano mo masasabi na totoo kang nag-worship sa Lord kung ayaw mo naman sa process? Yung ayaw mo naman sa waiting season. Gusto mo, puro tanggap lang, no? Mahal mo lang si Lord pag may natatanggap ka. Paano naman pagka si Lord naman yung nagsabi sa'yo na, wait lang. Hindi ko muna ibibigay yung gusto mo kasi iba plano ko. No? Amen po. Kasi minsan pag pinag-devotion tayo, wait lang. Amen. Sagutan mo na ba yung life class mo? Wait lang. Amen. Na nag-cell group ka na ba? Wait lang. No, what if si Lord naman po yung nag-wait sa atin? Nagsabi ng, wait lang. No? Paano mo masasabi na mino-worship mo si Lord kung hindi mo alam kung ano yung mga kaya niyang gawin sa'yo? Kasi nakafocus ka sa mga hindi niya pa nabibigay. So, sabi po sa James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Amen. So, while we are in the waiting season, lagi po nating tatandaan na magtiwala po tayo sa Panginoon. And gusto ko lang po din i-share yung testimony ko dito, no? With all humility, no? Wala po akong ibang itinataas, kundi ang Panginoon, ang pangalan niya lang. And alam ko po na sa Kanya po galing ang lahat ng bagay, no? Nung before po, no, lagi ko pong sinusulat yon sa prayer request ko, yung promotion, ganyan, and marami po kasi, no, kinausap po ako na kung gusto ko po ng promotion, dapat daw po sa teaching, dapat po is magmasteral po ako, and kulang po yung funds ko for masteral, no? Wala po akong funds, naghanap po ako ng online. So, ang mahal, hindi ko po kaya kasi puro private school, no? And, nabalitaan ko po, meron po sa PUP na mas mura. No, may discount daw po pagka worker ka. So, ayun po, no? Meron daw pong 25% na discount or 50% discount, no? So, nag-compute pa din po ako kasi po wala pong online dun sa masters na titake ko, face to face. So, nagka-compute ako, pamasahe, pagkain, hindi ko po kaya, no? So, tinanggap ko, sinurrender ko na yun kay Lord. Lord, I pray for promotion, pero kung itong masters, hindi po para sa akin, Lord. Sinusurrender ko na to sa'yo kasi alam ko yung plano mo yung mas maganda kaysa sa plano ko. Tatanggapin ko po yun, no? Kung hindi man mangyari, kasi I believe in you, no? Yun po yung prayer ko. So, one time, no, sabi, nag-uusap-usap kami, no, ano daw nangyari sa akin kung nakapag-masters na ba ako, nag-inquire na ba ako. Sabi ko, hindi pa ako nag-i-inquire, wala naman kasi akong budget para dyan. Tapos sabi nila, ba't di ka mag-inquire sa PUP, no? So, siyempre, ang dami kong negative na naririnig. Hindi mo yan kaya, ganyan. No, mahirap doon, hindi mo yan kayang tapusin, no? Kaya, nalilimitahan ako, no? Nakalimutan ko na meron akong
unlimited God. So, sabi nga nila, no, meron namang discount, no, itry ko kasi kakayanin ko naman. So, alam ko naman na the Lord will provide in my needs. So, sabi ko, no, hindi ko talaga kaya, ma'am. Pag libre yan, go ako. Pero kung hindi libre, mamamasahe pa ako eh. Yung pamasahe, madali nang gawa ng paraan. Yung pagkain, pwede kong baunin naman sa lunch. Pero yung tuition, hindi ko na kaya. Kasi nagpapaaral ako ng anak, nagpapabaon ako, nagpapaservice ako. Amen. And nagmi-ministry. Hindi ako go. So, alam nyo po, no, yun po yung sinabi ko pagkalibre, no, and pinay ko yun, Lord, alam ko naman kako na hindi ko kaya. Tinanggap ko na po, inaccept ko na hindi. So, tumawag po yung ka-work ko, nag-inquire. So, alam nyo po, no, nung in-ask niya kung magkano yung tuition, no, magkano yung discount pagka admin staff na nag-aral. Alam nyo po, free tuition. Amen. Nagulat po yung ka-work ko. Anong sinabi niya? Ano po? Ilang percent po? No, nung sinabi niya po na 100% no free tuition, sabi niya, Jen, 100%. Naiyak po ako. Kasi alam ko po na si Lord yun. Amen. Si Lord po yun. Siya lang po may kaya, no? And kasi po, sinurrender ko po sa Kanya. And alam ko po, nagtiniwala ko sa Kanya lahat. No? So, sinagot niya po yung prayer ko na libre. So, habang nagpipray po ako, no, nagpapasalamat ako sa Lord. Lord, salamat. Binigyan mo ko ng pag-asa. Pinakita mo yung preview ng future ko. Maraming salamat, Lord, kasi nanghihina ako. Binigyan mo ko ng strength. And then, sabi ko, Lord, paano yan? Mapabayaan ko yung pag-church ko. Ayoko mapabayaan, Lord, yung pag-church ko sa'yo. Tulungan mo ko sa time management. Tulungan mo ko. Ready na ba ako, Lord? Diyan sa blessing. Kasi financially, hindi ako ready eh. Tapos sabi ko, Lord, kakalagay lang po sa akin sa Asher. Wala pa po akong pwedeng pagkati. Wala, kasi iilan pa lang po kami that time, no? Paano po yun, Lord, no? Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Basta patuloy ako magtitiwala sa'yo. Ganun po ang prayer ko. So, after 1 week, no, nung mag-aayos na po ako sana ng requirements, tumawag po ulit kami. And, ayun nga, sabi, 100% po pala pagka 1 year ka lang member ng Union. So, ako po, 2 years na po ako sa PUP. But, hindi po agad ako na member ng Union, no? So, di may delay, no? Ang nangyari po, may delay. No? Sa November pa po ako mag-1 year, no? So, sabi ko, baka di para sa akin yan. Kasi, may aberya. So, okay lang. Hindi po ako nagalit sa Lord. Nag-thank you pa rin po ako. Lord, thank you na pinakita mo sa akin yung preview ng future ko. Pero patuloy ako magtitiwala sa plano mo. And hindi ko po tinitigilan yung mga promotion, ganun. Kung ano mang plano ni Lord sa akin. Lagi ko sinasabi, mas maganda plano may tiwala ako. And sa third day ng devotion ko, nangusap sa akin yung Panginoon na hindi kita ni-reject. Dinilay lang kita. Kasi, di ba, nung nakaraan, pinagpipray mo, paano yung ganito, paano yung ganyan. So, binigyan kita ng way. Nung nalimutan ko na po na pinagpipray ko yun kasi po yung dinidisciple ko. Yung pinagpipray ko kasi meron po siyang pinagdadaanan. So, hindi ko na po muna pinagpipray yung mga desire ng puso ko. No? At tinanggap ko po agad kasi akala ko po, hindi para sa akin. Pero lagi ko pong pinipray yung discernment ng God's voice. So, ayun po, na-delay. No? So, okay na po, no, tinanggap ko po na delay, na nakatulong po sa akin, na answered prayer po pala yung delay na yon. So, nag-thank you po ito kay Lord kasi sumagot siya sa prayer ko. Tinutulungan niya ako. And, nito lang, nung isang araw lang, no, lagi po ako nagpipray ng promotion kasi, Lord, minsan, dumadating pa nakakapos, tulungan mo ko na maging right steward ng finances, ganyan, ng needs ko, tulungan mo ko, Lord. Lagi po ako nagpapahelp sa Lord. And alam niyo po, no, nagpipray ako, kakatas ko lang pong mag-devotion, no, nagpray po ako. After pong mag-pray, may nag-chat po pala sa akin, hindi ko nababasa kasi po naka-off po yung data ko, no, and may tumawag po sa akin yung academic head namin. Sabi niya, Diyan, akyat ka, mag-usap tayo. So, kinabahan ako. Sabi ko, bakit? Ba't mag-uusap? Tapos naisip ko, ba't ako kakabahan na naman akong ginagawa? Then, pagtaas ko, alam niyo po, inoferan po ako. Sabi niya, Jen, magturo ka nito.
no? Kasi magkakaroon tayo ng BS Entrepreneur, major in tourism. So, ituturo mo tong subject na to. Alam niyo po, naging hesitant pa ako. Ay, ako po magtuturo, ma'am? Kaya ko po ba yan? Sabi ko pong ganon, no? Tas, alam niyo po, buti na lang yung nakapaligid sa akin is very positive. Sabi po nila, oh naman, bad naman hindi mo pa nga nasubukan eh. Paano mo malalaman na hindi mo kaya kung hindi mo itatry? And nakapagturo ka naman na ng siwat. So, ganun din naman, parehas lang. No? Tas, sabi nga po, no academic namin na, alam mo, actually, na problema din ako nung una. Nasabi ko, ha? Wala naman akong faculty dito. Bakit kami mag-offer ng ganitong subject? Sino kukunin kong faculty? Sabi po nung academic kid sa akin. Buti na lang, kasama ko yung kapatid ko nung nagrarant ako ng ganon. So, yung kapatid niya po kasi teacher ko po nung college. No, sa ibang school. No, sabi daw po nung teacher ko, si Jen, kaya niya yan. Kayang-kaya niyang ituro niya yan. Sa kanya mo ipaturo, ba't ka namang problema? So, sabi po sa akin, no, academic kid namin, alam mo, tingin ko para sa'yo yan eh. Kasi ikaw lang naman tourism graduate dito eh. So, biglang pumasok sa isip ko, nga no, ikaw lang nga pala tourism graduate eh. So, hindi pa po ako nakakapag-masters. Pero, alam niyo po yun, in-answered prayer po ako ni Lord, sinurprise niya po ako. Bakit po, no? Siguro, yun po yung reward niya sa akin kasi lagi po ako nagpapasalamat sa lahat ng bagay kahit na po with all humility, kahit na po na mga problema ako, kahit hindi niya po ako sinasagot. Kasi lagi po ako naniniwala na maganda yung plano niya. And nai-inspire po kasi ako sa aming mga pastors and leaders na nakikita ko po na lahat po ng sinacrifice nila sa income nila, no? Pero patuloy pa rin po yung pag-walk nila and yung faith nila kay Lord, no? Na patuloy po na dumadaloy sa amin sa CRC Maribeles, no? So, praise God po, no? So, ayun po, doon na po ako nagtatapos, no? So, I hope po na marami po tayong natutunan. So, let's close in prayer po. Yes, Lord, we praise you, we honor you, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa fresh new revelations mo sa amin, Panginoon. May we apply, Panginoon, the attitude of gratitude, Panginoon, even sa mga hindi na kaaya-ayang nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, minsan mahirap, Panginoon, but by the help of the Holy Spirit, Panginoon, patuloy pa rin kaming nakakalakad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aming mga pastors and leaders, Panginoon, na binigay mo sa amin upang mag-guide, Panginoon, upang ipag-pray kami, turuan kami, halalayan kami sa mga buhay namin, Panginoon. I pray, Panginoon, na mas lalo nyo pa silang i-bless, Panginoon. Pahabain nyo pa po, Panginoon, ang buhay ng aming mga pastors and leaders, Panginoon. I-bless nyo po sila, kayo po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan. In the name of Jesus, Panginoon, I pray, Panginoon, na hindi lang po namin basta narinig, hindi lang po kami na-inform, but Panginoon, matransform po kami ngayong umaga, Panginoon, na kung kami po, Panginoon, ay nasa baba, nasa down moments, Panginoon, tulungan nyo kaming maging grateful, Panginoon. Dahil habang may buhay kami, Panginoon, may purpose kami, Panginoon. May purpose pa kami, Panginoon. Dapat, Panginoon, malagpasan namin ang challenge, Panginoon. We should be grateful, Panginoon, kahit sa mga panahong hindi na namin maintindihan, hindi kami na-answered prayer, Panginoon. Patuloy kami nawa magtiwala sa iyo, Panginoon, at yung mga waiting season namin, Panginoon, magamit namin, Panginoon, upang mabuild, Panginoon, ang faith namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa signs and wonders na binibigay mo sa amin, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa aming lakarin patungo sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga life class delegates, Panginoon. Wala po sanang manakaw ng kaaway, wala po sanang ma-burn out, Panginoon. May, Panginoon, ma-enjoy po nila, Panginoon, ang bawat readings, Panginoon. Mangusap kayo sa kanila sa araw-araw, sa bawat pagbabasa nila, Panginoon. Marami po silang matutunan sa kanilang sarili at lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Magkaroon sila ng maraming realization, Panginoon, na ikaw ang daan, Panginoon. Walang ibang daan patungo sa iyo, Panginoon, kundi ang mga salita mo lamang, Panginoon. Patuloy po kaming
maging living sacrifice, Panginoon, holy, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Winawasak ko po lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. May we practice, Panginoon, ang purity, Panginoon. Sa habang buhay, Panginoon, habang nabubuhay kami, Panginoon, ikaw ang sambahin namin, Panginoon. Huwag kaming manghina, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin, Panginoon, dahil alam namin na ito ang makakatulong upang lumakas kami, Panginoon. I pray, Panginoon, sa mga pinagdadasal, Panginoon, na mga anak mo sa pananampalataya, Panginoon. You know their hearts, Panginoon. Ikaw ang kumausap sa kanila, Panginoon. Even, Panginoon, their silent prayers, their silent battles, Panginoon. Ikaw ang tumulong sa kanila, Panginoon. You are with us, Panginoon, and alam ko, Panginoon, ipapakita mo rin sa kanila ang signs and wonders, Panginoon, na ipinakita mo sa akin, Panginoon. May they practice, Panginoon, the attitude of gratitude, Panginoon. Hindi lang sa mga bagay, hindi lang sa sitwasyong masaya sila, but, Panginoon, kahit na sa mga sitwasyon na hindi nila maintindihan, patuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagsubok, Panginoon, na pinagdaanan namin, na naging daan kung ano kami ngayon, Panginoon, na na-strengthen, Panginoon, ang faith namin sa iyo, Panginoon. I pray na walang manakaw ng kaaway, Panginoon. Ingatan niyo po lahat, Panginoon. Lahat ng papasok sa school, lahat ng papasok sa trabaho, Panginoon, at lahat ng may iwan sa bahay, Panginoon. We praise you, Panginoon. Lahat ng ito ay sinasamba namin sa iyong pinakamatamis na pangalan. Amen and amen. So, amen po, no? Pasensya na po, medyo nagtagal yata, no? So, ingat pong lahat, wag po natin kakalimutan, no? Morning prayer po natin, no? Monday to Friday, 5:30 a.m. So, every Saturday po, may morning prayer po, on-site po, 5:30 a.m. po sa CRC Maribeles and sa CRC Santa Ana. And sa youth gig po, no? Sa CRC Santa Ana, 4 p.m. Sa CRC Maribeles po, 3:30 p.m. and Sunday service po ng CRC Santa Ana po 8:30 a.m. and sa CRC Maribeles po 2 o'clock p.m. See you po. God bless po. Shalom. Good day. Blessed day po.